Makinig na naman ang laman ni Macy nang mapanood ang panibagong video na kuha mula sa isang nightclub. Makikita sa video na hinalikan ng kanyang asawa ang isang babae at hinila itong papasok sa loob ng VIP room. Sa isang video naman ay may makikita na ang paggalaw ng kanyang asawa sa ibabaw ng babae habang parehong hubot-hubad ang mga ito. Parang sasabog na naman siya sa galit. Pangilang video na ba ito na ipinasa sa kanya ng kanyang taong inutusan na magbantay sa kanyang asawa? Ganito na lang palagi. Bawat video may nakakasex ang gago niyang asawa na hayok sa laman. Bawat lugar at bansa na pinupuntahan ng kanyang asawa ay tumitikim ito ng babae. Sakit na yata nito ang pambababae. 3 taon na silang kasal pero wala man lang pagbabago sa ugali nito. May tuturing naman niya itong good husband kapag magkasama sila. Pero kapag wala siya sa tabi nito, ay cheater husband ang gago. This bastard is absolutely disgusting! She threw her phone in frustration. Nasa Italy ngayon ang kanyang asawa para asikasuhin ang mga negosyo nito. Ayaw siya nitong isama dahil masyado raw delikado at ayaw siyang mapahamak. But she didn't believe that was the real reason. She was more convinced that it was because of another woman, because if she were there, hindi ito makakatikim ng panibagong babae. You're a disgusting bastard, Jake! You said you love me, yet you can keep your hands off other women? I hope your body swells up and rots. Maybe then you'll finally learn your dumb lesson. Muli niyang usal, nagigil pa rin. Dahil bad trip ay umalis siya ng mansyon at pumunta na lang sa mansyon ng kanyang kapatid na si Chanel, half-sister niya, dahil sa ama lang sila magkapatid. Pero magkasundo naman sila bilang kapatid at 1 buwan lang ang tanda nito sa kanya. He's cheating on you? Then just cheat on him too. Sagot ni Chanel sa kanya na ikwento na niya rito ang patuloy na pambababae ng kanyang asawa kahit okay naman ang relasyon nila. I can't do that. I'm not a cheater. And cheating on him won't change anything. Baka sa uli matalo lang ako kapag ginawa ko iyon. Chanel scoffed at her response. Oh, come on, dear sister. Don't stress yourself over a worthless man. If he were my husband, I would have cut off his dick, chopped his body into pieces, and fed him to the sharks. She let out an exasperated sigh, rolling her eyes. Men like that make my blood boil. Ang sarap lang sakalin hanggang sa malagutan ng hininga. 1 buntong hininga na lang ang kumawala kay Macy at muling nagsali ng wine sa kanyang glass bago sumagot sa kapatid. I still love him. Hindi ko naman siya kayang patayin. Besides, even if I wanted him dead, I wouldn't be that simple. I'd only be putting myself in danger, and Dad would be furious. You know how powerful he is. Not to mention, he's Dad's favorite. Chanel smirked. I can kill him for you. Just say the word. Macy chuckled at her sister's suggestion. No need. Ayoko mapahama ka. Muli siyang sumimsim ng wine. Oh dear sister, you don't know me well enough. I can kill anyone no matter who they are. No, don't kill me, husband. She let out a sigh. Ikaw, kumusta ka na? I heard Dad is arranging your marriage with one of his business partners. Is that true? Yes. Kailangan ko magpakasal para sa trono. Chanel answered with a nonchalant shrug. Umarko na ang kilay ni Macy sa kapatid. So, magpapakasal ka talaga? Yes, I have to. Kahit hindi mo naman mahal? Chanel chuckled. Does love even matter? Look at you. You married for love, yet he never treated you right. Napailing-iling ito at marahan pang inalog-alog ang wine habang nakasandal sa couch. But if I do get married, that doesn't mean I let anyone control me. I'm a queen. I'll do whatever I want, and if anyone dares to stand in my way, I'll kill them. Napangisi na lang si Macy sa narinig mula sa kapatid. Don't tell me you've never experienced love. Ang mabaliw sa isang lalaking katulad ko. Chanel grinned and rolled her eyes. I don't need to lose my mind over a man. Michael and Peter are more than enough for me, even until I grow old.
Macy raised a brow and glanced at her sister's right-hand man, who was seated not far from them, calmly playing the piano. Chanel preferred having soft piano music playing while they talked. It helped ensure their conversation wouldn't be overheard by the maids lingering nearby. I think they like you, Chanel. Who? Your bodyguards. Michael and Peter. Chanel chuckled. I like them too. Iba naman yun. I mean, they like you romantically. Kaso mukhang hindi mo yata alam yun kasi manhid ka at hindi mo pa naranasan magbahal. Chanel simply shrugged. Let's not talk about me. We're here to talk about you, remember? Your problem is the reason you came. So, my advice? Gumanti ka na lang sa kung anong ginawa niya sa'yo. Cheat on him the same way he has been cheating on you. Give him a taste of his own medicine. Make things even. Namilog bigla ang mga mata ni Macy sa suwestyon ng kapatid. No way. Hindi ko kaya makapagsak sa iba't ibang lalaki, no? Chanel chuckled once again. Then just pick one. Every time you're hurt, you seem to make yourself feel better. Kesa naman pasakitin mo ang ulo mo sa galit at selos, wala naman palang pakialam sa'yo yung lantik mong asawa na iyan. Natahimik si Macy at humigpit na lang bigla ang hawak sa glass wine. Pero, sino naman ang lalaking gagamitin ko? Whoever you want. Ngising sagot sa kanya ni Chanel at nilagok na ang lahat ng wine sa glass dito bago muling umisi sa kanya. Just make sure it's someone who can actually make you happy. Someone who helps you forget that bastard, even for a while. Subukan mo lang. Malay mo naman makatulong sa mental health mo. Kung wala kang mahanap, ako mismo maghahanap para sa'yo. Hahanapan kita ng matino, kesa dyan sa lintik mong asawa. Natahimik si Macy at hindi na mapigilan ng mapaisip. Hanggang sasakay na siya ng kanyang kotse pauwi ay hindi na nawala pa sa isip niya ang suwestyon ng kanyang kapatid na humanap na lang siya na lalaki magiging panakip-butas niya. Pag-uwi niya naman siya ay nakita niya na maraming kotse na ang mga nakahinto sa labas. Mukhang nakauwi na ang kanyang asawa. Parang nakalimutan niyang bigla ang galit at excited siyang napangiti. Nagmamadali na siyang bumaba ng kanyang kotse pero nang maalala ang pambababae ng kanyang asawa, ay agad ding naglaho ang kanyang ngiti at napalitan ulit ng pagka-disappoint. Good afternoon, madam. Magalang na pagbati ng mga tauhan ng kanyang asawa na nadaanan niya sa labas. Hindi siya sumagot at diretso lang pumasok ng mansyon. Ngunit pagkapasok niya ay agad din siyang napahinto sa tabi ng pinto at napatingin sa dalawang security guard na parehong nakatayo. Where's my husband? She asked. Pero bago pa makasagot ang dalawang lalaki ay naunahan na ang mga ito na isang baritonong boses. He's still in Italy, madam. Napalingon na siya sa sumagot. Isang gwapong lalaki ang bumungad sa kanya na nakasuot ng formal outfit. White long sleeve polo na nakatupi hanggang siko. Without coat, but with black vest and black pants. It was none other than her husband's right-hand man, Gavin Suarez. Boss was expected to return home next week. Hanggang sa dinner ay dala-dala pa rin ni Macy ang inis niya dahil nagpaiwan pa lang asawa niya sa Italy at pinauwi lang ang mga tauhan nito. For what? Ang alam niya ay kahit saan ito magpunta ay lagi nitong isinasama ang kanang kamay na si Gavin. Pero bakit ngayon ay pinauwi ito kasama ng iba pa? At ang gago ay nagpaiwan sa Italy na mag-isa. Then, next week pa ang uwi? Mas lalo yatang nadagdagan ng inis ni Macy. Kaya naman hindi na niya tinapos pa ang kanyang dinner at muli siyang umakyat sa master's bedroom. Pagkapasok ng kwarto ay agad niyang tinawagan ng kaibigan niyang si Harley na kapareho niya ring modelo. Yes, my dear Macy. Maarta nitong bungad sa kanya pagkasagot ng kanyang tawag. Mag-clubbing tayo tonight? Sagot ko na lahat, kahit magsama ka pa ng iba. Maarta na bang natawa ang kanyang kaibigan. Wrong timing ka naman, dear. I'm sorry but I'm not available tonight. Kasama ko kasi ngayon yung boyfriend ko. Nandito kami sa kanilang private resort. Napairap na lang si Macy at hindi na sumagot pa. Inis na lang niyang binabaan ng phone ng kaibigan. Buntong hininga na lang siyang napaupo sa kama at naghanap-hanap sa contact list ng phone niya. Hanggang sa huminto ang pag-scroll niya sa number ng kanyang bading na manager. Akmang tatawagan na niya ito pero naunahan na siya nito sa pagtawag. Macy, darling? Maarta nitong bungad pagkasagot niya ng tawag nito.
There is an offer for you to endorse a new brand of cosmetics in a short TV commercial. Just a 1-minute video. 10 million ang offer nila. Sige, tatanggapin ko. Agad naman niya pagpayag nang hindi na nagdadalawang isip pa. Kaya lang, darling, may makakasama kang lalaking artista sa commercial. Is it okay with you? Sandali naman siyang natigilan. Bakit? Anong klaseng commercial ba ang gusto nila? They have provided a sample script. I will send it to you, so you can review. Sige. Agad naman binasa ng manager sa kanyang SSS ang sinasabi nitong script. Bale, 2 promotion pala ang mangyayari. Restaurant and cosmetics. Mag-a-apply ng cosmetics sa mukha ang babae sa loob ng 30 seconds at makikipag-lunch sa isang fancy restaurant kasama isang lalaki na gaganap bilang boyfriend. Sandali naman siyang napaisip kung tatanggapin ba niya ang offer o kailangan munang alamin kung sino ang makakasama niyang lalaki sa video. Dahil sa totoo lang ay ayaw niyang magkaroon sila ng issue ng kanyang asawa na si Jake. Iniiwasan siyang magkaroon ng issue sa kahit na sinong makakasama niya sa trabaho. Isa man siyang modelo ngunit hindi alam ng lahat na kasal na siya. Pero mas mabuti na rin na hindi alam ng mga tao dahil paniguradong masisira lang ang career niya kapag nakunan ng litrato ang asawa niya kasama ang mga kabit nito. Hinahangaan pa naman niya dati si Jake dahil nga na-love at first sight siya dito sa una nilang pagtatagpo nang ipakilala siya dito ng kanyang ama. Pero ngayon ay parang nawala na ang pagpapahalaga niya rito dahil sa mga kataksilan nito. Hindi na siya nito iginalang bilang asawa. Alright, I will accept the offer. Buntong hininga na lang niyang usal matapos ng ilang minutong pagtitig sa script. Sa huli napagpasyahan na lang niyang i-text sa manager na tinatanggap na niya ang offer. Naging masaya naman ito sa pagpayag niya at sinabing magkikita sila bukas para sa pagpirma na agad ng kontrata. Balak pa naman sana niyang yayain ang kanyang manager na mag-clubbing pero mukhang busy yata ito at medyo mahigpit din ito kapag kasama niya dahil bawal siyang uminom ng marami at bawal din sumayaw kasama ng mga customers sa club lalo na kung maraming lalaki dahil nga iniingatan nito na baka makunan siya ng litrato at magkaroon ng issue kapag kumalat. Kaya naman imbis na pumunta ng nightclub ay lumabas na lang siya ng bedroom at pumasok ng wine cellar. Kumuha siya ng isang bote ng mamahaling wine bago dumiretso sa white terrace ng mansyon para doon uminom. Pero pagdating niya sa terrace ay nandoon ang ilang tauhan ng kanyang asawa na kasalukuyang umiinom habang nagkukwentuhan. Pero nang makita siya ng mga ito ay agad na napahinto at nagsisikuhan hanggang sa mabilis na nagsitayo at pinagdadampot ang mga alak bago nagsialisan. Ikaw, maiwan ka rito. Agad niyang pagpigil sa huling lalaking tumayo mula sa kinaupang sofa na walang iba kundi ang kanang kamay ng kanyang asawa, si Gavin. Napahinto naman ito sa tangkang pag-alis at napatingin sa kanya nang may pagtatanong. Dito ka lang, gusto kitang kausapin. She said. Kaya naman hindi na lang ito sumunod sa mga kasama at nagpaiwan na lang. Pero imbes na maupong pabalik sa sofa ay mas pinili nitong tumayo lang at tinintay ang kanyang sasabihin. Nagsali naman siya ng wine sa glass at marahan itong inaalog-alog. Nilanghap ang mabangong halimuyak bago sumimsim ng konti saka muling nagsalita. Ikaw, Mr. Gavin, sabihin mo nga sa akin, ano ba mga pinagagagawa ng boss mo kapag wala kayo dito sa mansyon? Tanong na niya at muli nang tumingin dito. Gusto ko malaman. Business, madam. Simple namang sagot nito habang nakatayo ng tuwid pero ang tingin ay nakatutok naman sa ibaba. Business? Are you sure? Yes, madam. Napangisi na si Macy sa narinig na sagot. Klase ng ngisi nagigil na dahil isang kasinungalingan na naman ang nakuha niyang sagot. Pero pinilit na lang niya magtimpi at umiti na lang. Business, ha? Tumango-tango siya at muling sumimsim ng wine bago ito muling inalog-alog. Gaano ka ba ka-loyal kay Jake? She asked. Nakahanda akong mamatay para mapaglingkuran lang siya ng tapat at totoo, madam. Gavin answered confidently. Sa narinig ay hindi na napigilan ni Macy ang matawa. Talaga lang ha? Nakahanda kang mamatay? Yes, madam. Sagot ni Gavin at nanatili pa rin itong blankong expression habang nakatayo ng tuwid. What if bilhin ko na lang ang katapatan mo? Sa akin ka na lang maging loyal imbes na kay Jake. She offered with a sly smile. Hindi na nakasagot pa si Gavin. Sumagot ka kapag kinakausap kita. Gavin, asawa ka ni boss.
My loyalty to him is the same as my loyalty to you. Because you are his wife. He replied. Napahirap na lang si Macy at muling nakaramdam ng inis. Tinignan niya si Gavin ng masama pero hindi naman ito nakatingin sa kanya dahil nakatutok lang ang tingin nito sa baba kahit hindi naman nakayuko ang ulo. Napatitig na siya. Pinasadahan na niya ng tingin ng tauhan ng kanyang asawa at saka lang niya napansin na gwapo pala ito. Matangkad at maganda ang pangangatawan. Kung titingnan ay di hamak na mas gwapo pa ito at hot kaysa sa mga kakilala niyang modelo. Matagal lang kanang kamay ng kanyang asawa si Gavin. Kahit noong hindi pa sila kasal ay tauhan na ito at kasama lagi kahit saang bansa pumunta. Ngayon lang talaga na nauna itong pinauwi na talaga namang nakapagtataka. Napapaisip na tuloy siya ngayon na baka nakabuntis na pala ang kanyang asawa at kaya ito nagpaiwan sa ibang bansa ay para maalagaan ang babaeng nabuntis nito. Sa isiping ganoon nga ang nangyari parang kinukurot na ang puso niya at parang gusto na lang niyang magwala sa galit. Pero sana'y huwag naman. San ka nga ulit galing, Mr. Suarez? Muli na naman yan tanong kay Gavin. I mean, san ka nagmula bago ka naging tauhan ng asawa ko? Magkwento ka kung paano kayo nagkakilala ni Jake at naging kanang kamay ka niya. Gusto ko malaman. Magkakilala na kami since elementary. Nagtatrabaho dati ang aking ama sa kanyang ama nung ito'y buhay pa. Diretso naman itong sagot sa mahinahon na boses. Oh, so alipin ka na pala ni Jake noon pa? She chuckled. Poor you. Napakagwapo mo pero utusan ka lang. Ni minsan ba, hindi mo naisip kung ano magiging buhay mo kapag hindi ka na niya naging tauhan? Hindi, madam. She raised an eyebrow. Ilang taon ka na nga? 30, madam. May girlfriend na? No, madam. May nakarelasyon na? No, madam. Oh, so you're so pure and innocent, huh? She chuckled once more. Magkasalungat pala kayo ng boss mo kung ganoon. But why? Bakit hindi ka man lang nagkakaroon ng girlfriend? Bading ka ba? No, madam. I am indeed a heterosexual male. He responded confidently. Then bakit hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Wala pa yan sa isip ko, madam. Oh, really? So, sinasabi mo bang wala kang balak na mag-asawa? Natahimik na si Gavin. Hindi ito agad nakasagot. Gayon pa man ay nanatili pa rin blanco ang ekspresyon nito at nakatutok pa rin sa baba ang tingin. Sumagot ka kapag tinatanong kita, Mr. Suarez. Sa ngayon, wala pa yan sa isip ko, madam. He finally answered. Dahil mas gusto mong magpakaalipin muna sa boss mong hayok sa laman, ganun ba? Muling natahimik si Gavin at hindi na naman sumagot. Napangisi lang si Macy at nilagok na lang lahat ng wine sa kanyang glass bago nagsalin ng panibago. Come here. Drink with me, Mr. Suarez. Aya na niya rito. I'm sorry but I can't drink with you, madam. Pagtanggi naman ni Gavin, napahintong bigla si Macy sa pagsalin ng wine sa glass at umarko na ang kanyang kilay. Muling nagangat ng tingin. Tinatanggihan mo ang ano ko? Hindi na sumagot pa sa kanya si Gavin pero nanatili pa rin ito sa kinatatayuan. Kaya naman pinuno niya ang wine glass bago tumayo at huminto sa harap nito. Inumin mo to. Inuutusan kita. Pagbigay niya ng glass na puno ng wine, napatingin naman sa glass si Gavin. Parang ayaw pa nitong tanggapin pero sa huli ay napilitan na lang itong tanggapin at diretso ng ininom. Macy smirked. Good boy. Paghaplos na niya sa pisngi ni Gavin at muli nang bumalik ng upo sa sofa. Diyan ka lang, samahan mo ako hanggang sa matapos akong uminom. Sumunod naman si Gavin sa kanyang utos. Hindi ito umalis sa kinatatayuan nito. Kaya naman napangisi na lang si Macy at nagpatuloy na lang sa pang-inom. Hanggang sa tuluyan na siyang tinamaan ng kalasingan at napagdesisyon na nang bumalik sa kwarto para makatulog na. Pero pagtayo niya mula sa sofa ay parang bigla na lang umikot ang paningin niya. Muntik na tuloy siyang matumba, kundi lang may mabilis na bisig na sumalo sa bewang niya. Pagangat niya ng tingin ay ang gwapong mukha ni Gavin ang bumungad sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Napatitig na siya sa mukha nito at bigla na lang nag-play sa isipan niya ang mga suwestyon ng kanyang kapatid kanina na mag-usap sila na dapat ay huwag niyang ilugmok ang sarili niya sa lungkot dahil siya lang din ang kawawa. Samantalang ang asawa niya ay nagpapakasaya sa iba. Cousin, she murmured, her hand coming up to softly touch his cheek.
Wanna have sex with me tonight? She boldly asked, her words flowing freely from her lips, fueled by the effects of alcohol. Parang nabigla naman si Gavin. Sandaling dumaan sa ekspresyon nito na parang nagulat sa narinig pero agad din namang iniiwas ang tingin at maingat na binitawan ang bawang niya. I'm really sorry, madam. Maiwan ko na po kayo. Have a good night. Agad itong paalam at hindi na siya hinintay pang makasagot dahil nagmamadali na itong umalis. Walang lingon-lingon. Asshole! Walang pinagkaiba sa boss niyang gago. Inis na lang niyang asik. At dahil na inis na, ay diretso na lang niyang tinungga sa kanyang bibig ang bote ng wine. Hanggang sa tuluyan niya naubos ang laman nito at bumagsak na siya sa sofa dahil sa kalasingan. Alas 9 na ng umaga nang sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Ang manager niyang bading ang tumatawag. Macy, anong oras ka pa pupunta dito sa studio? 9:35 AM na at may shoot ka pa ng 10 AM to 3 PM. Bungad na reklamo agad ng kanyang manager pagsagot niya ng phone. Hindi na siya sumagot pa at umangon na lang kahit na inaantok pa. Parang ang bigat ng pakiramdam niya. Siguro ay dahil sa dami ng nainom niya kagabi. Pumasok na lang siya ng bathroom at nagbabad sa bathtub. Ngunit habang nakababad siya sa loob ay bigla na lang niyang naalala ang pag-aaya niya kagabi sa tauhan ng kanyang asawa. Chanel. Banggit na lang niya sa pangalan ng kapatid at napapikit para pakalmahin ang sarili. Nakakahiya ang ginawa niya kagabi. Ngayon, hindi na siya lasing ay para siyang natauhan na hindi niya dapat sinabi ang ganoon. Ano na lang ang iisipin sa kanya ni Gavin? At paano kung magsumbong ito sa boss dito? Hindi naman sa natatakot siya pero hanggat kaya niyang tiisin ay titiisin na siguro muna niya. Magpapakamanhid muna siya at baka sakaling wala na siyang mararamdaman pang sakit kapag napagod na. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili. Hindi siya dapat nagpapadala sa alak. Hindi pa naman niya napipigilan ang kanyang sarili kapag nakainom. After she had finished showering, she promptly chosen her outfit for the day. She opted for a stylish, white sleeveless jumpsuit with a fluttering belt at the waist, complemented by elegant 2-inch stilettos. To shield her eyes from the morning sun, she put on her favorite Dior white sunglasses. Matapos mag-ayos ay lumabas na siya ng bedroom at bumaba ng staircase habang bitbit ang kanyang Hermes na bag. Lumabas na siya ng mansyon at dumiretso sa parking lot. Pero nang akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanyang kotse para makapasok, ay naunahan na siya ng tao sa kanyang likuran at mabilis siya nitong pinagbuksan. Napabaling naman ang tingin niya para makita kung sino ito. Ngunit muntik na niyang mahigit ang kanyang paghinga nang makita ang kanang kamay na tauhan ng kanyang asawa. Walang iba kundi si Gavin Suarez, ang lalaking inalok niya ng sex kagabi ng malasing siya. Good morning, madam. Magalang nitong bati sa kanya na bahagya pang yumuko. Ngunit imbes na sagutin ito ay pumasok na lang siya sa boxseat ng kotse at mabilis na isanara ang pinto. Kaya lang nagtaka siya na wala sa front seat ang kanyang driver. May pagtataka man ay hinintay na lang niya sa pag-aakala na baka may kinuha lang ito saglit sa labas. Ngunit napunta ang tingin niya sa driver's seat nang pumasok si Gavin at doon naupo. What are you doing? Kunot ang noon niyang tanong dito. Ako na magiging driver mo simula ngayon, madam. Binilin sa akin ni boss na samahan daw kita sa lahat ng lakad mo habang wala pa siya para masigurong kaligtasan mo. He informed her respectfully. Napapikit na lang siya sa narinig at hindi na nagreklamo pa. Hanggang sa pinatakbo na ni Gavin palabas ng gate ang kotse. Katahimikan ang namayani sa kanila habang lula ng sasakyan. By the way, whatever I said to you last night, please disregard it. Dala lang iyon ang kalasingan ko kaya sana'y huwag mo seryosohin. Isipin mo na lang na hindi mo yun narinig mula sa akin. I understand, madam. Formal na sagot ni Gavin habang nakafocus lang sa pagmamaneho. Kahit papaano ay nakahinga na ng maluwag si Macy at binuksan na lang ang kanyang phone. Saka lang niya nakita na marami na palang text message at missed calls mula sa kanyang manager. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe ay huminto na rin ang kotse sa parking lot ng company building na pinagtatrabahuhan niya, ang LM Entertainment. Huwag mo na ako sundan pa. Manatili ka na lang dito at hintayin ang pagbabalik ko. Copy, madam. Magalang na sagot ni Gavin sa kanya. Hindi na siya nito sinundan pa nang pumasok na siya ng building. Sumama
Sumakay siya ng private elevator patungo sa 14th floor kung saan ang studio. Pagdating niya ay agad na siyang sinalubong ng kanyang bading na manager at nasarmunan pa dahil late na siyang dumating. Katulad ng kanilang napag-usapan ay pumirma na nga siya ng kontrata para sa alok na endorsement sa kanya. Macy Ferrer ang kanyang full name pero Macy Reyes ang gamit niya sa pagiging modelo. Kaya naman maliban sa kanyang manager ay walang nakakaalam na isa siyang Ferrer, anak ng isang pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Matapos ang kanyang photoshoot ay sinimula na nga nila agad ang paggawa ng video para sa commercial dahil dumating na rin ang mga kasama niyang actor. May kissing scene daw kayo ni Flynn. Wika ng kanyang manager na lapitan siya habang kasalukuyang inaayusan. Kissing scene? Pero wala namang nakalagay sa contract na may ganoon. At wala din yun sa script. Mas okay daw kung may kissing scene. Pero hindi naman French kiss. Bale, smoke kiss lang sa pisngi. Sandali naman siyang natigilan hanggang sa pumayag na lang. Sige, basta smack lang sa pisngi. Napangiti naman ang kanyang manager na si Freda, aka Freda. Sure dear, alam ko naman na magagalit ang Papa Jake. Baka mamay ako pa ang mapag-initan nun. Napahintong bigla sa Macy sa narinig hanggang sa napangisi na lang nang may maisip. No, Freda. I think mas okay kung sa lips na lang kaysa sa pisngi. Namilog naman ang mga mata ng manager. Sure ka? Okay lang sa'yo? Yes, of course. She nodded. Very well, Macy. Mas okay yun. Alright, I'll inform them. Excited na itong lumabas ng dressing room. Napabuntong hininga na lang si Macy at pasimpleng napatingin sa kanyang phone. Pero ano pa nga bang inaasahan niya? Hindi naman tumatawag ang asawa niya kapag nasa ibang bansa ito dahil nga busy sa pambababae. Kaya hindi siya naalala kahit na tawagan man lang o i-text. Matapos niyang ayusan ay sinimula na nga nila na mag-shoot para sa commercial. Mabait naman ang actor na nakasama niya. They kissed pero smoke kiss lang sa labi. Ngayon pa man ay medyo naging uncomfortable pa rin siya dahil kahit smoke kiss lang ay first time niya pa rin na humalik na ibang lalaki at sa harapan ng camera. Hindi kaya magagalit ang asawa mo na nakapaghalikan ka sa iba? Kinakabahan pang tanong ng kanyang manager. Akong bahala sa kanya. Sagot niya lang dito. Dahil ang totoo ay gusto niya ring makita kung ano magiging reaksyon ng babaero niyang asawa kapag napanood na nito ang commercial. Matapos nilang mag-shoot ay agad naman siyang nilapitan ng actor na nakasama niya. It's so nice working with you, Miss Macy Reyes. Mas maganda ka nga pala talaga sa personal. Totoong nakaka-starstruck ka. Papuri nito sa kanya habang titig na titig pa rin na tila ba gandang-ganda sa kanya. Thank you. Tipid niya lang nasagot dito pero nang akmang lalabas na siya ng studio ay hinabol naman siya nito. May I have your contact number? He inquired with a charming smile, blocking her exit. I would love to take you out for dinner sometime. I'm sorry, but I'm married. Nagulat ang lalaki nang marinig dito ang kanyang sagot. Bahagya pa ang bumuka, sara ang labi nito bago nagawang makapagsalitang muli. Oh, I wasn't aware. I thought you were single. May asawa na ako. Ulit niya rito bago ito nilampasan na at lumabas na siya. Dumiretso naman siya sa restroom dahil kanina pa siya naiihi. Kasalukuyan na siyang nasa loob ng cubicle nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang babaeng staff na bagong pasok ng restroom. Alam mo ba, sina Arya Perez and Jake Chester are secretly dating. Nakunan sila ng litrato na magkasama lumabas sa isang hotel room sa Rome, Italy. Oh my gosh! Talaga? Jake Chester? You mean, the CEO of Mars Empire? Yes, siya nga. OMG! Kaya pala wala dito sa Pilipinas ngayon, si Miss Arya. May kadate pala sa Italy. Pero hindi ba married na yung guy? I heard he's already married to Chairman Clinton, Ferrer's daughter. Yun din ang alam ko. Kaya siguro sa Italy sila pa sekretong nagkikita para hindi malaman ang asawa ni Guy. Alam mo naman kapag arranged marriage lang, malamang hindi naman niya mahal ang asawa niya. Mambababae ba siya kung mahal niya? Tsaka sigurong wifey niya. Nagtawanan ang dalawang staff. Or baka divorce na. Sayang lang, di ba? Pero karamihan naman sa mga married billionaire ay may mga mistress talaga yan sila. At mas mahal pa nila ang mistress nila kaysa sa kanilang legal wife. Exactly. Ang swerte lang ng mistress. Kasi isipin mo, kahit kabit lang siya,
Pero Reyna naman ang turing sa kanya na lalaki at milyones ang binibigay sa kanya. Parang nanginig si Macy sa mga narinig habang nasa loob pa rin ng cubicle. Hanggang sa mabilis niyang nilabas ang kanyang phone at nag-search sa internet. Nang search niya ang pangalan ng kanyang co-model na si Aria Perez, ay nakita niyang nagsikalat nga sa internet ang mga stolen shot kung saan makikita nga ang dalawa na pumasok sa isang hotel at nakayapos pa si Aria sa braso ni Jake. Nangilid na ang luha sa sulok ng mga mata niya at nanginig pati ang kanyang labi. Ang kamay niya ay nanginig din pero humigpit na ang hawak niya sa cellphone. Sorry. Puno ng galit na niyang usal at tuluyan ng lumandas ang butil na luha sa kanyang pisngi. Si Aria Perez, kasamahan niya modelo at palaging kakompetensya sa industriya ng pagiging modelo. Parang gusto niya magwala ngayon habang tinitingnan ang litrato nito kasama ng kanyang asawa. Nakangiti pa ang dalawa na tila masaya habang papasok ng hotel.